And we're back. We're back. Welcome to Tea and Tensions with Siga Babes, where every topic is hot and every tita is tired. Akala ko sasabihin, every tita is hot as well. Because being a millennial tita is fun until your back hurts for no reason. We're gonna talk about comfort food. So, Yum. mood Yeah. mo, food ko. Ayun, mood mo, Sean. food mo. Ha? Mood mo, food mo. Oh, nice. Yeah. Okay. Gandang title nun Nalito pa nga ako eh. Okay. Okay. For the usual thingy, what is the meaning of comfort food? Ako na ba? Comfort food. All right. Based on Wikipedia or Cambridge. Okay, fine. Whoa. Si Cambridge Dictionary naman. Okay. Wow. It's a type of food that people eat when they are sad or worried, often sweet food or food that they ate as children. Oh, okay. Yeah, it's comfort food. Like, parang may blanket, but you can eat it. Very comforting. Oh, yung reaction ko doon, nasabi ko, okay. Blanket, tas kinakain mo. I love that. I love the idea. When someone say comfort food, yun yung naiisip ko. It's like a blanket. It's very comforting and cozy, but you can eat it. So, Or as my brother-in-law said, food that hugs you from the inside. wow. Sa akin, Yeah. particularly sa stomach at saka sa heart. Wow. Yes. If And the soul. So we will be talking about different comfort food. Actually, different food that would comfort us sa specific na mood namin. So, like if you're heartbroken, stress, pagod, Sad. like PPMS. Yes. Feeling nostalgic. Yung namimiss ko. Ako, especially ako, namimiss ko yung bahay. In love, yes. Ganon, like, at pagtamad, mga ganon. So should we start dun sa pinaka-peak? Peak talaga, yung sad and heartbroken. What is your go-to comfort food? Let's start with Bets. Oh my God. Ang dami. Oh my God. Enough ba ang first episode? Enough ba tong episode na to list all of that? Go. Well, first of all, so I think yung pinaka-main comfort food ko, which fortunately I haven't eaten for a very long time, pizza. Sobrang I prefer the shaky, the Pizza Hut, not Shakey's. Pizza Hut. Yung pizza pan-fried ba yun? Yung medyo oily pa. Oo, mga ganun. Kasi Yes. diba nung high school, meron tayong Pizza Hut doon. Tapos, I would drown it in hot sauce. So, ginagawa ko yan sa, sa Pizza Hut pag nag-order ako. And Butt unfortunately, hurting that is one of experience. the reasons, that is one of the reasons why I am a diabetic now. Grabe. Yun talaga yung pinaka-top mo. Wala ka na bang ibang like, pag heartbroken? Like, is there anything na... Strangely enough, I don't veer towards sweets. Oh, So, if, let's say, okay. yeah, hindi. For me, hindi. Siguro yung isa pa doon, isaw. Diyos ko. Isaw. Ang hirap naman yung mga yung mga food nyo. Parang kailangan may pinupunta ka. Katulad sa'yo, pupunta ka talaga. Tapos ang specific, punta ako sa pizza and I want this specific pizza. Exactly. Grabe. Okay. I love it. Hindi siya generalize kasi kailangan, it has to be specific kasi I would know whether I feel sad. Alam mo, kasi may mga tao na hindi nila alam kung anong nararamdaman nila. Pero ako hindi eh. Pag andyan na si Pizza Hut, oh shoot, I'm sad. Ganun ako. Okay. Isaw. Isaw. Okay. Ako din. Namimiss ko tuloy yung isaw. Anyways. Hirap po. Yung sa akin kasi, Ito ng babo. it's kunwari pag sad and heartbroken, ang go-to ko talaga usually is yung, parang hindi siya food eh, beverage. Yung frappuccino talaga. Pero medyo matagal, yung Java chip frappuccino, medyo matagal na kasi ako hindi na heartbroken. At saka yung sa sad, parang hindi na ako umabot sa ganung yung sadness kasi yung katulad nung namatay yung dad ko. Siya, medyo ibang klase ng sadness yon sa akin. So, pero yes, nag-coffee din kami ng brother ko nun. So, ayan na nga. So, andun pa rin si coffee. Pero, kasi bihira na ako mag-coffee ngayon. It's usually just tea and
just tea actually. Ay, inisip ko, madalas talaga tea. Yun yung normal na go-to ko na morning routine ko. Magpapakulo na ako ng water just to drink tea. So yung coffee ko is almost like hindi ko na siya naaalala ko lang yung coffee pag may ibang pag medyo sad ako. And yun nga. And then I would say ice cream, napaka-cliche. Pero ikaw Ray or Pia, kung sino man may Ako, By alphabetical. pag sad ako, ay ganun oo nga no. pag sad ako, sweets talaga, ice cream, donuts, cake. Well, kinakain ko naman talaga siya kahit hindi ako sad. Hindi ako sad ngayon, pero may Cadbury ako dito sa tabi ko. Ganon. Pero pag sad talaga ako, sila yung go-to food ko. Minsan pupunta akong Starbucks, bibili lang ako ng ng frap, ganon. Pero mas gusto ko Uy, Jamba nagpa-frap juice. ka? Mga Yun yung hyper siya. pinaka-coffee ko. Hyper. Parang bata. Okay, Para bata. Mga hyper kasi siya. Hindi siya matutulog. Is it because of hindi na-insomnia ka ba? Oo. Because of coffee? Medyo. Actually, oo, kahit medyo, chocolate. Kasi, Kahit chocolate di drink. ba, may ganun din kasi siya. ako 4 hours lang ang tulog ko, like every day. Wow, 4 hours na. Love it. Dati Oo. 3 hours lang. Happy for you. Tayo Rio kahit na wala pa noon. Baka you're one of those people that can function with only 4 hours of sleep, no? Yes. Ayun. Matagal na akong ganito, kaya hindi rin ako nagkakape dahil 100 miles per hour yung utak niya lagi. Oh. hindi Okay. na ako nagkakape kasi hindi din ako makakatulog. Parang 4 hours na lang tulog ko. Mabawasan pa ba? Ganon. So, hindi rin ako na nagkakape. Tsaka kasi ako, ang tawag dito, diagnosed ako bipolar. So, talaga yung brain ko, parang Bipolar 2. madami akong iniisip. Or nagpaplata ako. Actually na kasi nag-iipon ng stickers. Ayan na naman. Nakapit yung bagong planner ngayon. Nakakainis. Bawal sa kanya tapos iniinom niya. Anyways, okay, go, push. Pero yun nga, nag-frap ako, pero mas gusto ko ang Jamba Juice. Yan, sap ng Jamba Juice. Ang mahal lang, pero yun. May Jamba Juice pa ba dyan sa ATC? So, Walang alam. nandun sa Meron. yung sa tropical na park doon. Hindi tropical. Yung itsura may palm, may palm tree. Outdoor, yung outdoor, ganun. Ang katabi ng cream and Popeyes. Sarap ng Jamba Juice. I like it. Yes. Yes, alam ko, Pia. Hello. So, by mood ba to? By category? Yes, by mood to. So, we'll start nga dito sa sad and heartbroken. Sad and heartbroken. Okay. Sorry, hindi ako nakikinig, di ba? May iba ako kinasika. So, anyway. That's alright. Okay. Pag sad and heartbroken ako, okay. Sad and heartbroken. I usually eat, yung mga carb, pasta. Yun. Yes, sasabi Yun yung natin. bisyo ko. I love it. Yes, kasi, Bigat? oo, kasi mas lalo na yung mga creamy na pasta or like mac and cheese, yung mga Filipino carbonara yung number 1 dyan. Sarap. O kaya basta kahit yung mga pasta ng Italianis. What else? Back then, pero ngayon hindi na ako nakakapag-Italianis because it's so far away. It's so hard. Basta pasta. So, regardless if I'm sad, kapag nakakita ako ng pasta, it really makes me happy. Na parang, ano ba yun? Yung lasagna na gawa ng asawa ko, ano pa ba? Yeah, Bake Mac, ganun. So, kapag yung malungkot ako, just give me pasta. Liliwanag na rin yung buhay ko. Parang ganun. Yung araw ko naman Pero siguro. ano favorite ko din ng pasta? As in favorite. So, pangalawa, ano pa ba? Alam ko dati, kasi sobra kasing accessible na pasta noon. Parang hindi naman ako nag-gain ng super, pero nag-peak yung weight ko at nung mga mid-20s ko, ganun. So, papuntang mid-20s, that was the heaviest I've been. So, pero kasi, nag-lose ako ng weight when I work in Makati because, ganito yung regimen ko. Yung routine ko nun was, I wake up at 7 a.m. Tapos, yung pagpunta ko sa P2P, magji-jeep ako. May lakad muna, of course, papunta doon sa jeep, gano'n. Tapos, mag-jeep ako, papunta P2P station. Tapos, mag-wait ako, minsan may linya, din nakatayo ka, gano'n. So, you're burning calories as you wait. Tapos, nun, nakasakay na, syempre, kotse, gano'n. Kotse, bus pala. Tapos, baba ng Greenbelt 1, and then maglalakad ako from Greenbelt 1
to Ayala Ave. So, yung wow. underpass no, really, Oo, alam ko yun. so, mahabang lakaran, then jeep, and then, yan. Basically, and then that's how Haggard, I, Haggard that's nga. how I got back in Oh my this. gosh. And then, nagkaroon ako ng abs, girls. Wow. So, ginawa ko siyang, parang routine exercise noon. Tapos, ayun, parang I could eat whatever I want nung, ginagawa ko yan on a regular basis. Parang, talagang, I keep in mind na parang ginagawa ko na siyang routine as a part of, my everyday, regimen. Ganun. So, yeah, basically pasta is the go-to food pag malungkot ako or heartbroken ako. So, because sabi mo nag-lift up siya ng mood mo. Do you kasama doon yung pag stress ka, galit ka, or iba pa yung pag galit ka, stress ka, or burnt out ka? Kapag stressed ako, pag stressed ako, yeah, I think, I like fried food. Diba? Iba pag stress eh. Oo. Yes, parang sabi, gusto ko ng fried chicken. Parang gusto ko ng chicken wings. Yung mga makasalanan gano'n. O kaya, Kasalanan. Ayaw nga Yes. pala kasi bawal ka sa cholesterol. Yes, mataas ang chole ko, yes. Oh my Mas mataas gosh. ang choles ko kesa sa asawa. Oh my Sabi gosh. kong ito, yes. I'm skinny fat, by the way. You're not skinny fat. Ang tanda na natin. You're not skinny fat. We're just old, dude. We're just old. We're just old. Our metabolism cannot keep up. So, yeah. Ang weird nun, kasi kaka-check ko lang, despite my weight, slightly elevated lang yung cholesterol ko. Diba? Oh. Ako normal naman So, lahat. Kung Pero, yung sa'yo, mataas ang cholesterol mo. Grabe, no? Yes, mataas niya akin. So, assuming yun sa akin, which is yun yung mas delikado kasi kung hindi ako nagpapa-check up, it Hindi could, mo malalaman. yes. So, anyone in the audience, do your annual physical exam. Yes, Yes, your blood please. chem kayo. Coming from the millennial titas, True. we are advanced in age. Charot. Hindi lang yung hindi lang yung exercise or diet. It's also good to look into your blood kasi minsan napapasobra kayo sa mga supplement, gano'n, yung mga protein, hindi nyo na namamalayan yung composition ng dugo nyo. So, yan, like yung sa akin, kasi yung skinny fat. Hindi ako mahilig sa butter. Oh, Hindi ako yeah. mahilig. Ganyan na ako sa Pilipinas. Nung una, sinasabi sa akin nung asawa ko na put butter on your toast. And I was like, no, put Nutella. Put Nutella on my toast. Yes, sure. Not butter. Sabi ko sa kanya. Kasi parang sabi ko, butter, tapos anong lasa? Lasang mantikilya lang, whatever. I don't like Kasi it. iba yung iba yung butter. The closest that you can get sa European butter pero local brand is Anchor. What else? That's my go-to brand. President, yeah, yung president, ano siya? French brand siya. So medyo expensive nga lang, pero ayun. At saka Kerrygold, kung meron dyan. Kerrygold, yes. Kerrygold. Meron. Yan, number 1. Tapos kung may Lurpak, isa pa yun. I love Lurpak. Oh. Ayun, yun yung mga masasarap na butter. Oh. Ba't dito? Hindi ko lang alam yun. Hindi Try ako niya. mahilig. Pero yan, Yun lang yung binibili ko. Yung Anchor before, yun yung ginagamit ko pag nagbe-bake ako kahit tapos kailangan ko ng butter. Yun talaga. Kasi yun lang yung may kita. Yun yung pinaka, mura na butter talaga. Kasi yung iba, syempre, ang gamit nila is, ang tawag doon, margarine. Yes. Ayoko, iba yung consistency pag nagbe-bake ka, pag margarine yung gamit mo kaysa sa butter. So, mas gusto ko yung talaga. Pag sa Dairy shortening. cream is not, Yes. Dairy cream is not butter. Not butter. Yeah, Yes. it's not. Butter. Yung buttercream Margarine siya. lang siya. Margarine. Margarine. Lang siya, oo. Kasi lang siya, vegetable oil. Tapos a little bit of buttermilk. Yes. Titignan niyo lagi yung yung ingredients. May nakasulat doon. Pag ang nakasulat lang doon is galing sa milk, then it's a real butter. Tapos pag pag nakalagay is mga vegetable oils and emulsifiers and shit. Yun, margarine. Kasi you can eat it on its own. Oh, yes. Like I said, parang cheese, diba? Parang cheese. Kinakain ko siya. Kadiri talaga ako nung first time kong nakakain ng Tapos lalo pag may pag yung salted butter, ay, oh my gosh. Yes. Say goodbye to talaga, to becoming skinny, Danica. Never ka na magiging skinny. Enabler pa yung asawa ko.
Sabi, sige, buy it if you want it. Patay tayo dyan. Naku, girl. Mm. Throw away your dream. I know. Pinapakita ko sa kanya dati yung picture. Tingnan mo dati, I cannot fit in this shirt anymore. Shirt talaga. I cannot fit in this shirt anymore. Yung shirt ko na nung bagong dating ako dito sa UK, ang sikip na sa akin, parang suman. Anyways. Yun. Ang weird sa akin, kasi sa akin pag stress ako, tapos pag burnout kunwari sa work, number 1 ko talaga, yung instant pancit canton. It doesn't matter kahit Lucky Me siya or mi goreng. Either of the two. Or ramyun. Yung yun. Basta yung mga instant shit. Lalo na pag May Lucky Me pa ba dyan? nakabili ako ng isang box, tapos parang 40 pieces siya. Tapos magkano yun? Parang 1,000 pesos. Wow. Pwede na. Pwede na. Binibili ko siya. Tapos kaso lang iisang flavor, yun lang ang hassle. Isang flavor lang siya. Yung lang, calamansi. Siyempre, pag bumili ka ng isang box, isang flavor lang, hindi assorted. Paano kung may, siyempre may pa yan, may cravings ka pang iba. So, parang may category pa yung stress, mo, comfort food mo O anong trip mo. Pag work-related, char. Pag work-related. Ay, teka, tanungin natin sila, Bets. Ano ba sa inyo, Bets? Ano ba kayo? Pag, kayo? Pag stress, galit, burnt out, kayong dalawa ni Rio? Pag, stressed ako, I think it's basically the same. Yung really heavy na pizza pa rin. Pero yung happy food ko, and this is also when I cook, is buffalo wings. Whoa. And the way I cook it, kasi I can order it, pero kasi ang mahal kasi. Ayoko nang mahal. But the Mas way I onti cook lang. it is, obviously just make it as a fried chicken, and then that's where the butter comes in. So I use the fancy butter, and then syempre nilalagyan ko ng sauces to make it spicy buffalo wings. Tapos kinakain ko talaga siya. That's why it's delikado na siya yung happy food ko. Kasi lately naman, lagi akong happy. So lately, yun yung kine-crave ko. Hindi naman ako pwedeng, hindi ako pwedeng kumain ng ganon lagi. As you know, my my health situation. That's my, tsaka kape. Tsaka yung kape ko, hindi siya kapeng-kape talaga. It's bordering to a dessert na. And you know I'm not allowed that. Bordering dessert. Bigla ko, di ko lang ba't na-imagine kung may ice cream pa on top or something like that. Specifically, what kind of? May custom, coffee? Custom order si Beth sa cafe. Wala akong custom order. It's just whatever I feel like. Basta gusto ko may whipped cream siya. Kasi ayoko yung mapait. Bordering to a dessert. Diba, people would even say yung mga Starbucks drinks are bordering to a dessert kasi sobrang tamis niya. Mga ganon. And now my obsession is the Spanish latte. Ooh. Bawal sa akin kasi condensed milk. Condensed milk, right? Nag-search pa ako online kung paano gumawa ng sugar-free condensed milk. I have yet to try it. Pero let's see where that goes. Oo, meron sa YouTube. But it's much more expensive kasi either gagamit ka ng allulose or monk fruit or whatever. So, mahal siya. Okay. Okay na. Ako, ano ba to? Happy. Or stress? Happy. Yung, Ako kasi, ang ice cream kasi and chocolate, universal yan. Happy ako, sad ako, stress ako. It's universal. Pero, pag happy ako, if you're gonna ask me for real food, pasta. Kasi favorite ko yung pasta. As in, favorite ko yung pasta. Parang, if you're gonna give me one thing to eat for the rest of my life, that's pasta. Hindi ako nagsisawa sa pasta. Okay. Nakwento ko ba sa'yo yun, girl? Na parang may isang buwan ata akong kumakain ng pasta. Naka-hyperfixate. Ano? Hyperfixate sa food. Sa pasta. Oo. Lalo na lasagna. Oy, na-master ko na yung paggawa ng lasagna. Turo mo ako. Turo mo sa akin. Madali lang. Ang mahirap lang is yung pag-assemble. Oo, nakakatamad nga ako. Nakakatamad siya. Tapos depende pa siya kung kasi lasagna pag binili mo. Pag binili mo yung at saka yung length of cooking it, depende siya kung freshly made pasta yung dala mo, yung gamit mo. Tapos kung yung gamit mo is yung from the packet. Kasi syempre yung tagal nga. Tapos yung amount of water na gagamitin mo, depende sa sa pasta na meron ka. Pero yun. Ayun, doon ako sa packet. Syempre, yung packaged pasta dahil I don't have the time to actually I've got time to do that. Pero I just don't choose to do it. I don't want to.
I don't want to do it. Ang hirap, ang dami hugasan, pati yung pasta maker mo. Ano ba yan? No. Mm-mm. No, pero ayun. Ako yung go-to food ko pag stressed ako or specifically anxious, like low humming anxiety is dark chocolate. Oh. Yeah, lagi Wow. akong may binibili kaming chocolate dito sa S&R. So lagi akong may stash dito ng dark chocolate sa mini ref namin sa room. How dark is your dark So chocolate? I mean, di ba up may to percentage? 90. Ah, Yes, up to yes. 90, up to 100, I don't care as long as it's dark Really? chocolate. Nagda-90 ka? Yes. Anong brand yan, Montezuma? Di ba mapait? Mapait siya. Yes, But I mapait still like siya. it. Because it's just really, yung the idea of chocolate kasi. Yun lang yung gusto ko. The texture ng chocolate, yung snap ng chocolate, that's what I'm after, usually. So, kapag, yung minsan every night, kukuha ko ng isang pirasong chocolate after dinner, tapos yun, nangatain ko lang, and then, parang kompleto na yung dinner ko, ganun. Sana kumain ka na lang ng coffee bean. Charot! Girl dinner. Ang opposite ko naman, when I'm happy, coffee. Coffee! Every day nag-coffee ako. Yeah. So, yung brewing rituals namin ng asawa ko, parang para kami mga witch and wizard. So anyway, yung brewing ritual namin ng coffee, it makes me happy. Yung sabi ko nga, it's one of yung pockets of happiness before you get on with your day. So yung moment na yun na parang umiinom ka lang ng kape, wala kang ibang iniisip, wala ka pang trabaho, gano'n. Tapos iinom ka, ang sarap ng kape. So iyon, that makes me happy. And then I try to avoid, hindi ko naman kayang i-avoid yung coffee kasi addict na ako when I'm anxious. So kapag umiinom ako ng coffee tapos anxious ako, mas lalo akong ina-anxiety. So, tapos iiyak na lang ako. Halo-halo na emotions. Yes. Ay, nako. Sa akin, milk tea. Tapos, pag masaya ako, tapos cake. Kahit anong klaseng cake. Except carrot cake. Kahit anong cake. Favorite ko yung carrot cake. Sorry. No to carrot. Any types of carrot. May Favorite ko din ng carrot cake. Tara, Rio, mag-carrot cake tayo. Lalo na yung Sabi yung carrot cake ng ano tawag dito ng Mary Grace. Yes. Ito naman, Mary Grace, nabanggit na yeah. naman si Mary Grace. Mary Grace. Dapat sponsor na tayo ng Mary Grace. Patita na po kami. Malapit na po kaming makatambay dyan sa Mary Grace ulit. So kapag nag-reunion po kami, Mary Grace, can you sponsor us? Thank you. Masarap nga yung mga cake sa Mary Grace. Oo, naalala ko yun. Lalo na, wait, meron bang Sans Rival o napag-ano ko lang sila? Pero yeah, yung favorite ko talaga na cake sa Philippines is Sans Rival. Ang hirap niyang gawin kasi it is, dito sa UK, yun yung ideal weather to actually make it. Yes. Kasi I tried making like, ang tawag doon, yung maliit lang yung Sylvanas. I tried making it sa Philippines. Grabe talaga, kailangan kong gawin agad-agad. Kailangan ko siyang gawin agad-agad. Tapos i-freeze ko. Tapos mayat-maya yung buttercream ko. I always have to put it in the fridge para mamuulit siya. Kasi parang yung pa lang, parang 10 minutes pa lang ng pagpapipe ko. Eme na. Tutunaw na kagad siya, humihiwalay na kagad yung butter. So, ayun. So, para sa akin talaga is cake. Kasi hindi napansin ko rin yun. Ha? Masarap yung Sans Rival ng spaghetti. Diba, did you know Sans Rival is a Filipino cake? Yes, it is. I know. I thought before, kasi ng cake. Oo nga, nakapagod. Tapos alam mo, kailangan naka-aircon pa. Wala naka-aircon pang ginagawa. Okay lang yan, lagi kang naka-aircon. Kasi hindi ka naman sanay sa weather. Unless kasama mo si Rio, di naka-off yung aircon mo. Pagpapawisan na lang. Pero, pa-hotel ka na lang mag-bake. Wow! alam mo, girl, dito sa BF, may store talaga ang Sans Rival and it's taken everything within me na hindi ako pumunta doon. At nasa Grab nga siya eh. Sabi ko, Sans Rival. Diba? Ang sarap. Ang sarap ng Sans Rival. Kasi, sarap yung Sans Rival ng Dumaguete. Tara, punta tayo. I haven't tried that. Pero yung Sylvanas ng Dumaguete, naka-try na ako. Pero yung Sans Rival, hindi ko pa na-try. Pero I would assume they would be the same. Kasi same lang naman yung buttercream nun. Pati yung meringue nun. Sarap. So, yun. Tapos, make some dani kapag ibubok na kita ng ticket. I love it. Tapos kasi yung mga cakes dito, hindi ko masyado trip. Kasi yung like yung Victoria sponge cake, it's very plain looking.
syempre yung mata ko, of course, it needs to look good. So yung, I love yung red velvet nila pag gumagawa sila. Tapos, napansin ko, their cheesecake tastes different from our cheesecake. Na yung sa atin is more authentic yung lasa niya, mas malapit sa New York cheesecake. Kasi ang gamit nila dito, they don't use Philadelphia cream cheese. No, they don't use cream cheese. They use mascarpone. So medyo siya, But is medyo it light. good? Yeah, I mean, mas matamis siya. I mean, I like them both. Yung cheesecake nila, I like them both. Pero kasi may Which one is creamier? creamier. Mas madali akong maumay sa New York cheesecake, yung authentic. Kasi yung mascarpone na cheesecake, it's more sweeter. Nasa sweeter side siya. Na may pagka salty. Basta, hindi siya ka-overpowering. Unlike yung sa cheesecake ng New York cheesecake. It's very, very cheesy ang dating. So, medyo umay siya. Hindi mo siya makakain ng isang buong cake. Unlike yung sa dito. Kaya mo yun. Ang light nga. Tapos, parang buttercreamy siya. Basta, ang sarap. Ang sarap. Siguro it has something to do with yung American cheese kasi nagamit ng I think so. They do say kasi dito meron din naman cream cheese. You could buy cream cheese here. Pero yung asawa ko tuwing bumibili ako nun, sabi niya, "Why are you buying that? That's so processed." Yun ang tawag niya. Processed daw. American ayaw nila. ingredient. Oo, ayaw na. Tapos bumili ako ng hotdog. As in yung hotdog na sabi niya, "Why are you buying that? Buy sausages na lang. At least you could cook and you know that where it came from." Nakatikim na ba siya ng TJ hotdog? Well, bumili ako. Meron kami sa freezer ngayon. We haven't tried it yet. We haven't tried it yet. Ipatry. Siguro sa weekend. In the morning, hot toast, tapos butter. Tapos nilalagyan ko ng cream cheese sa taas. My yun God. sarap. And then cream cheese. I have a sunny side up. May sunny side up pa ako. My God. Wait, yung sunny side up That's my sa taas that's my ng happy cream bread. cheese? Oo, on the bread. I know. Biglang umurong ako. Okay, pero okay lang. Yeah. Be like that. It can be like that. Pero it can also be on the side kasi dinidip ko yung tinapay sa sunny side. It depends. Yeah, it's quite good to do that. Yeah. Parang kasi yung butter yun, naalala ko na naman yung butter. I love butter. Pero hindi ko siya nagagawa. Hindi ko masyado nagagawa kasi si Hailey, na-addict siya. Yung cream cheese na binibili ko, I forgot the brand, pero mahal siya. So sabi ko, girl, I can't afford your lifestyle. Sabi ko, I can't afford your lifestyle, girl. Pero the rest of the things na dyan is cheap. Plastic things. Mahal, di ba? Hindi. Uwi ka ng cheese dito, girl, Ay, Wala yes! dito, mahal. Yes, nag-uuwi ako ng cheese. Kasi, si Rio kasi hindi nagtatanong sa akin kung anong, nagsasabi sa akin kung anong Asa gusto rin, niya. uwi mo ako And ng cheese, Dan. Alam mo naman ako, di ba? I love cheese. Ay, kasi hindi pa nga tayo nun. Kaya hindi ako nag-uwi. So, Dan, pagka uwi mo, pupuntahan natin si Rio. Ay, si Pia. Di ba? pwede. May cheese ako na gusto dito. Wensleydale cheese. Siya, may kasamang cranberry. It could be cranberry. It could be apricot. Parang nakahalo lang siya sa sometimes Stilton or sometimes cheddar cheese. Ang sarap ang wine. Sarap. Yung Stilton, di ba yun yung mabantot? May Stilton na white cheese lang, tapos may Stilton na yung blue cheese. Oh my gosh, yun. Okay. Pas pa rin ako doon kasi lasang gamot. Medyo may siya, may Blue cheese, pagkalasa. oo. Ay, hindi ko siya Si Rob, gusto yun with very European yung asawa ko. Gusto niya yun with ang tawag doon, celery ba yun? Yun, celery. Celery? cheese. Ako, yung tatay ko, yung ref namin laging may blue cheese. Syempre ako curious ako. Why does he like blue cheese so much? So, tinry ko, girl. Chef, ilang taon na ako nun. Wala pa tayong high school. Sabi ko, this is probably good. So, tinry ko. Ang laki pa ng, mahal siya, di ba? Mahal. Yes. Ang laki pa ng bite ko. Sabi ko, So, na-acquire mo na ba yung taste for blue cheese? No, never. Unfortunately, no. Hindi pa rin. Ikaw? Semi. Love Pero it. yung Di pa Stilton, semi. I think. Yeah, Stilton, hindi ko I mean, how ironic, di ba? Kasi, we like stinky food, like tuyo, mga ganon. Kimchi. Iba Pero yung sabi ko stinky. yung, parang, iba kasi yung, lasa. Parang body odor na. Tapos may blue cheese pasta siya. Tapos first time ko tinry, sabi ko, I can handle the... Ang sarap niya. Ang sarap niya nung first time ko tinry. Sabi ko, I like blue cheese now. Wow. Yeah, I'm fancy. Tapos nung kasi taga-QC pa ako nun bumalik ako doon siguro after a month. Sabi ko, I'll buy the blue cheese kasi it's delicious. Nung kinain ko, pangit ang lasa. Sabi ko, ano nangyari sa akin?
Not so fancy anymore. Bumalik na sa... Kasi hindi ko siya maubos. Sabi ko, bakit nung una, sarap na sarap ako, tapos ngayon hindi. Oh, no. Ewan ko, it's a hit or miss for me. I think okay siya pag naluto. Pero, I don't know. Di ko pa siya natatry. Lasang gamot pa rin. Oh, okay. There you go. I don't like it. Pag nahaluan siya ng kasi Italianis, meron silang blue cheese salad. And then it's arugula, tapos balsamic vinegar, tapos may candied walnuts, and then may fruits, fresh fruits, and then ang sarap ng blue cheese. Lahat siya, parang cohesive yung last. It's really good. Medyo strong kasi ang arugula, ang rocket eh. Medyo strong kasi yung lasa niya. Baka na-overpower niya yung lasang gamot. Or nababalance out. Yeah. Kasi, tas gusto ko pa yung lasa niya. I think kasi, di ba yung blue cheese is best with, paired with wine. So, yung balsamic vinegar, parang yun yung yeah, that's true. Actually, it's quite good, yung balsamic vinegar and cheese. It's always good, like, as a dressing. Sobra. Yes. Dip bread in it. Arte Yes. po, wait lang. Ang usapan is Alam nang kakainin sa Pasko, hindi na po queso de bola, blue cheese and wine na raw. queso de bola. Ubusin ko ang 30th month pay ko. Tsaka yung charcuterie board niya. So, lahat ng cheese na ilalagay ko doon mababantot para ako lang yung kakain. Parang ganun. Ay, grabe. Grabe. Ay, nako. Uy, sarap na. Parang sarap ng Basta Pasko. Dani, kapag umuwi ka, magdala ka ng mga keso. Tsaka yung chocolate orange ko. Yes. Oo, so talaga sa pag-uwi ko. Ay, yung Jaffa cakes, right? Oh my gosh. Yan. Umay na ako sa Jaffa cake. Pero yeah, my husband loves it. And then his son loves it. Pati yung apo niya loves it. Ano ba yun? Yeah, it's quite good. Pero medyo umay na ako eh. Di na ako mahilig masyado. Nung bago-bago medyo G pa ako. Ngayon kasi medyo na ako. Medyo umay na ako sa orange cake. Ayan. So, alam mo na kung ilalagay sa balikbayan box. Okay, ililista ko po lahat yan. Thank you. Jaffa cake. Parang nagdala ako nun last time. Nagdala ako nung huli kong uwi. Tapos meron din ata ako sa balikbayan box ko before. Ay, balitaan niyo ako kung kailan ka uwi. And then we can set a reunion here sa province. We'll go glamping. Like, super glam. We could record the podcast there, like live. Sige. Yes! Bake campfire. Oh my gosh, so fun. I love it. Alam mo, mga yung mga walang may kasamang mga asawa. Patulugin muna natin sila. Ko itatap-tap ko pa yung puwet ng asawa ko para makatulog ng maaga. Tapos saka tayo mag-podcast. Para wala nang aasikasuhin. Gago. Okay, magse-set up na lang tayo ng LAN party para sa mga boys. Tapos doon sila sa isang corner nila. Oo. Dito tayo. Pwede. Kali ako sa LAN party. May kasama sa Sa podcast. podcast ka. May iba tayong LAN party pag tayo. Sila na mag-babysit kay Hailey, ha? Kakapanood ko lang, nakakapakinig ko ulit ng first episode natin. Nasasabihin ni Hailey, is this healthy? Is this healthy? Is this healthy? Puti kung mapakain ko yan ng hot silog. Tingnan natin. Okay. Anyway, going back to our podcast. Going back to our podcast. Paano naman pag kayo, overwhelmed tapos pagod? Yung tipong you don't want to do anything. Like, pagdating sa bahay, nakaupo na lang kayo. Anong usually pag ganun, papa-order kayo. If not, baka, may naisip kayo na instant food na iniisip kayo. So, what are those, like, comfort food pag pagod at overwhelmed? My weird one. Yung weird one ko. Skyflakes at Spanish sardines. Oy, ang sarap naman ng Spanish sardines. Nice, yes. Ang sarap. Tamad ako. Tamad na tamad ako. Kaso, si Hailey addicted din sa Skyflakes. So, lagi ako nauubusan ng Skyflakes. Tsaka mahal ng Spanish sardines, ha? Parang pinakamura 100 plus isang jar. Grabe, no? Ang mahal na. Oof. Spanish, I remember, speaking of Skyflakes, naalala ko yung isang status dati. I think it was still Friendster. Yung nilagay mong occupation dati. Ay, taga-butas ng Skyflakes. Skyflakes. Hindi, yun yung joke time, di ba? Ang sweldo mo is 50,000 per day, pero ang trabaho mo is taga-butas tas Skyflakes. Tapos gamit mo lang tubig.
Oh, tapos may isa pa, di ba? 50,000 per day ang sweldo mo, pero ikaw yung dial tone sa telepono. Tapos live, no? Nalala ko yun. Live. Ay, nako. Ano ba mga Okay. pinag-iisip So, natin? ano yung food mo, Dan? Sa akin pagpagod ako, KFC. KFC. Wala akong siguro kung nasa Philippines ako, yan, it's either Jollibee or magpapa-order ako ng pizza. Pizza, yung babalik sa pizza. Pero kasi ang gusto before ng family ko, SNR. So, baka SNR. Pero yun nga. Pero yun, KFC. Dito sa UK, KFC. Kasi kung merong masarap na fried chicken dito, yun siguro in-order ko. Pero KFC lang yung fried chicken. Wala nga silang spicy fried chicken dito. Kung may spicy sila, mas masaya. Oh. Pero ayun. Sayang. Wala. Gusto naman ang adjustment mo sa KFC na walang rice? They have rice, but they treat it as a side dish and it's so small. Para siyang 2 kutsara lang. Wow. It was that bad. Yes, 2 kutsara lang, girl. Di mo Side dish kakayanin. lang yung Side dish nga, girl. Side dish na naman talaga. Side dish nga siya. Tapos, side dish natin. tapos thick siya. Mas thick siya. Oo. Mas thick kasi yung pag chips. Pag fries, medyo madidipis na yun. Yun yung fries. Diba? Okay. So, fries pa rin ang tawag nila doon sa McDonald's. Sa Mackie D's. Yan. Anong tawag niya? Mackie D's? Mm-hmm. Mackie D's? Yeah. Sa Australia, Macas? Macas nga. Okay. Iba pa pala siya. I thought they were the same. No. Parang ako lang yung tumatawag na McDonald's. Do. McDo. Colonize mo sila. I used to say McDo. Nagmamakdo ako, but he doesn't understand me. I need to adjust. Medyo malaki yung crowd. Sila ang mag-adjust. Colonize mo sila, girl. So, yun. Ang nakukuha ko sa asawa ko yung mga LSS niya, yung gaganda na rin siya. Makakanta din siya ng ganun, mga walang kwentang ko. Mga walang kwentang LSS ko. Kinakanta niya. Yan. So yan, sa akin, sabihin natin fast food, basta fried chicken na lang pala. Fried chicken, KFC, sa UK, tapos sa Pilipinas, I would say nga, pizza, na may fried chicken din ng Jollibee. Jollibee talaga ako forever. Jolly. Chicken Joy. Chicken Joy at palabo. Ang sarap. Wala na palabok ang Jollibee. Wala na ba? No. Wala na? There. Ito ba? Ang asal naman yan, order ka pa ng kapalabo kung saan man. Pwede ba magdalawang order kunwari sa Grab? Punta ako ng Jollibee bukas, titignan ko. Oh my God, no. Kaya parang wala na. For the longest time kasi in-order ko sa Jollibee palabok. And then, wala na. Yun. Wala na sa menu nila. Yeah. Unti-unti nilang tinanggal. Pero parang dito meron pa. Yung huling namin, nakita ko pa siya. Tapos sorry, peach mango pie kung nasa Jollibee ako. Peach mango pie. Imposibleng hindi ko mabili yung peach mango pie. Never ako umorder sa Jollibee na walang peach mango pie. Tapos lagi dapat may extra. Hindi lang yung isa. Tapos may pinapalamig ako sa ref na isa. Para bukas. Mga ganun. Tapos kakainin na kapatid ko. Tapos yun. Sorrow. Madadagdagan yung sorrow. And ko. and pagod ko. Basta yun. Pero yun sa akin. Ay, ikaw. Pero kung pwede ng beef mango pie. Ako, pag gusto ko, kasi yun nga, universal ang ice cream and chocolate sa akin. Pero, pasta ulit, at saka ano pa ba? Natatawa sa pasta ulit. At saka pizza din. May ka ba specific na pasta? Pag pagod ka. Saan niya? Ano yun, order ka? Pag gagawa ka? Hassle. Order ako. Siyempre, pagod nga ako. Saka order. Pero pag halimbawa, gusto ko lang ng quickie lang. Gusto ko ng, anything fast food. Burger. Ganon. Yun, burger and nachos. Yun yung ko. Parang ako-overwhelmed din yan, di ba? Ito yung Pero pag nachos. pag halimbawa overwhelmed ako, hindi ko rin alam kung anong gustong kainin ko. Overwhelmed din ako sa choices. Daming choices. Pero mag-i-end up ako lagi sa burger. So pinaka mo talaga si burger. Okay. Si burger ang panalo kay Rio. Aking fried chicken. Si Bet's chicken Yung sa din. akin, yung sa akin, kapag overwhelmed ako at pagod ako, so, pass. Just soup. As in,
sinasabi ko sa asawa ko, kapag pagod ako or kapag yung galing ako sa malamig kasi na lugar. Tapos gusto ko na pag-uwi ko, I just want soup. Yun. Kaya Parang payat si effortless Pia. sa tiyan ko, ganun. Kaya payat si Pia. Tingnan mo sa atin, Bet, si Beth sardinas, ako chicken. Tapos si Ria burger, si Pia soup. Greasy burger. Greasy burger pa pala, okay. Sorry. Parang kasi yung soup kasi para sa akin parang ayoko na mag-overwork yung digestive system ko. I just want it to be over with and sleep. Ganun. Kasi kapag pagod ako, gusto ko na matulog. Ganun. Tapos yung ayoko kasi yung gigising ako feeling kong parang ang bigat ko. And then yun. Kapag pagod kasi ako, parang pagod din yung digestive system ko. Oo, sana all. Sana all ganun. Payat sana tayo. Tama. Specifically pala miso soup, yung mga clear soup, hindi yung mga creamy soups. Tingnan mo yung clear pa yung gusto niya. Wala talagang walang grabe. Wag naman yung asin lang. Yung nilaga or sinigang. Uy, grabe namang hindi yung asin lang. Meron nga akong kilala, may ka-work ko dati, team building. Magdadala daw siya ng sinigang as a contribution. Yung pala sabaw ng sinigang. So, alam mo yung tubig tsaka sinigang mix. Oh my gosh! Napaka-lazy naman nun. Napaka-lazy. Napaka-sad naman nun. Grabe. Sabi namin, ano nangyari dyan? Sabi niya, yung iinumin nyo, yung hot soup while eating food. Okay, parang karinderya. Ano ba Sampalok yun? man lang, diba? Ng authentic. Oo. Tawa ako nun. Ito, pag nagka-crave kayo ng kasi ako matagal na akong hindi nagkaka-period. Never ako nagkaroon talaga ng mga PMS, mga ganun. Pero ba kayong, oo, matagal na, kasi may ko eh. May coil ako. So, at saka, may coil na ako. So, ayun. So, may something ba na kina-crave nyo pag nagpi-PMS kayo? Parang alam nyo na, I'm craving this food. And then, alam nyo na after that, okay, ito na yun. This is it, pansit. Ano yung mga yun? Ikaw, Pia? Yung sa akin, lagi yung sinasabi, parang gusto ko ng shawarma. Pag sinabi ko na yun, titignan ko na yung calendar and then sabi, ay, okay, ilang araw na. Ayos na, shawarma talaga? Ayos. Yes. Buti may shawarma dyan. Meron. Thankfully, may lasang authentic na shawarma. And then, anything with yung garlic sauce. Yung mga ganun. Sarap. Yan. Tapos, potato chips. Yan. Ayan pala, yun sa akin before. Pag nag-crave na ako ng talaga yung salty na salty na, yun nga, potato chips. Ayan na yun. Malapit na rin yun sa akin nun. Kayo Bets. Pag period time. Sa akin kasi, it's completely random what I want. And sa totoo lang, pag period ko, minsan lang talaga ako nagkaka-cravings. So, kasi, I don't know why, pero even nung buntis ako, diba may mga buntis na, gusto ko nito, never had the cravings. I never had the cravings, I never had morning Low maintenance, sickness. pala to? Pregnancy, I love it. Yes, and hindi ako yung, alam mo yung namamaga yung legs, ay yung paa. No. Ang ganda kong buntis nun. Pretty ka naman kahit hindi buntis. Oo nga. Yes, ang ganda yan. Diba may Thank you. Charot. Hindi. Pero di ba may mga girls talaga na nag-iiba yung itsura pag buntis and grabe yung cravings. Fortunately for me, hindi ako nagganon. Sabi ko, ganito pala pag nabuntis. Sabi ng OB nga, no, that's you're just very fortunate na. Buti nga hindi ako masyado nagka-cravings kasi noong time na yun, I was closing to gestational diabetes already. That's why, mas prone na akong maging diabetic ngayon because I was already borderline noon. Okay. So, and I had to reduce that or else magiging diabetic si Hailey. So, buti na lang hindi nga nangyari. So, ayun. So, I don't usually get cravings when I have my period or even nung buntis ako. Random lang. Minsan gusto ko ng tsokolate pero sobrang bihira lang. Tsaka yung chocolate ko talaga, girl. Kailangan Swiss chocolate. Ay, wow. Yes. It has to be Swiss chocolate. Kaya buti na lang sobrang minsan lang. Kasi yung gusto ko pang Swiss chocolate is yung inuuwi ni Mama. Galing Switzerland. Patay tayo dyan. Aminin nyo, iba talaga kasi. Iba nga. Iba siya. Can I contest that? Oh, I love that. Oh, Sige lang. May pag-contest. Go.
Okay. Belgian chocolate is superior. Sorry. Sige, I won't contest disagree. that. I love it. I love Pero mahal siya Belgian. eh. Mahal siya eh. Mas gusto ko siya, mas bitter siya. Mas gusto ko siya dahil doon. Mas ano siya, yung Belgian. Para sa akin. Sa BF dati, di ba, may specific store, malapit yata sa Starbucks, sa President's Ave, na Belgian chocolate yung, nawala siya eh. I remember that. Sabi ko, shit, I love it. And nawala siya. It's Teo Broma. I remember that. Oh. Yeah, that's the one. Yes. Wow. Yun yung nag-introduce sa akin sa Belgian chocolate and I almost got chocolate poisoning. Huh? My What? gosh. May ganon? Hindi ko alam kung may chocolate poisoning pero na-overdose ako ng chocolate and it was not good. Overdose ng chocolate? It can happen pala. Pero Ang sama sa Theobroma. Ang sama sa tiyan. Theobroma was also my gateway drug to Belgian chocolate. But for me, personally, it's expensive. So, parang mas afford ko ang Swiss chocolate. Yeah. Okay. Yung kasi, kaya ko siya gusto. Kino-compare ko siya dito sa kunwari sa hindi na natin i-compare sa Filipino chocolate. I-compare ko na lang siya dito sa Honey. British chocolate tapos yung British chocolate, it's more on the sweet and milky side. Mm-mm. Yung ganun sila. Tapos chocolate orange, ha? Oo, and then they like putting flavors. Tapos meron kami pinupuntahan ni Rob dito na chocolate here. Siya nakalimutan ko yung pangalan. Basta sa Fokingham. Siya tawag namin sa kanya Geppetto. Hindi ko alam bakit Geppetto. Sabi ko si Pinocchio yung ginawa ni Geppetto, hindi si Rob kasi yung nagpangalan sa kanya Geppetto. Nakalimutan ko yung pangalan ng chocolate shop niya. Basta yun. Ang mahal niya, pero siya, may different flavors nga yung chocolate niya. Pero like I said, it's more on the sweet side. Pero nung kumbaga, kino-compare ko siya, bumibili din kasi ako, may Belgian chocolates din kasi dito na authentic naman na makukuha mo. Iba talaga, mas rich, chocolatey, oo, mas siya, mas, parang mas caffeinated for me. Ganon, mas gusto ko siya, mas satisfy yung, nagugulat nga si Rob kasi nga mahilig ako sa dark chocolate, ayaw niya kasi nga daw bitter, ang hilig niya is yung milk chocolate talaga. Kahit sa digestives, pag bumibili kami ng digestives, ako binibili ko dark chocolate digestive, siya ang binibili niya yung milk chocolate, ayaw niya yung dark chocolate. Kahit yun na Sabi ko digestives, ha? Ay, gusto ko May request na. Ayun, mura lang naman ng digestives dito, so pwede kitang bilan ng marami. Para siyang Skyflakes, basically. No? I would say no. As Para with siyang, para siyang graham crackers. Na medyo fibery ba yun? Mas madami siyang fiber. Mas grainy, that's it. Mas grainy siya. Grainy, Oo. Tapos meron pa silang tinatawag na hobnobs. Yun din gusto din ni Rob yun. Medyo OT naman yun, which is good din. Good din sa digestive system mo. So, ayun. Yung comparable pala sa Skyflakes is yung saltines. Yeah, saltines. Ayaw nila nun. Ayaw ni Rob. Ayaw ni Rob kasi yun yung tawag niya cardboard, diba? Yeah. I like saltines. Tapos, do you know the rice crackers? Yung rice crackers na puti lang. He doesn't like that. Cardboard din ang tawag niya sa... I just want to enjoy rice crackers properly. I tried it once. Hindi naman sa hindi ko siya gusto. Pero hindi ko siya hinahanap. Mas gusto ko siya pag medyo savory. Kasi dito, minsan nilalagyan nila ng yogurt flavor, nilalagyan nila ng chocolate flavor, white chocolate flavor. Mas gusto ko pag medyo savory yung lasa niya. Yung may konting spices and salt. And yun. Mas gusto ko siya na ganun. Paano mo siya ipe-prepare? Just put the salt on the... Kandi, Asian flavor. Asian flavor? May Asian flavor dun. That's very racist, no? Pero yun nga, medyo Pero wala rin lasa eh. Pero gusto ko pa rin siya. Mas gusto ko siya. Siguro sa texture ba? Baka, or parang taste like home. Taste like home? The Asianness. Sabihin sa akin ng home, hoy, walang lasa yan, nakakahiya ka. Hindi kaya naman pagkain natin sa Pilipinas. Ayun. So, ikaw, nagsabi na ba si Rio? Di ba? Ano yung sa'yo, Rio? Ano ba sa akin? Isipin ko. Ako, pag ganyan, gusto ko ng sabaw. Mahilig ako sa sabaw. Sabaw? Mami. Pag Pag magpi-period ka na?
Oo, mahilig ako sa sabaw. Sabaw Gusto lang? ko mami. Ah. Hindi, noodles. Mami. Gago eh. Hindi naman sabaw. Sabaw lang. Actually, kahit sabaw lang, oo. Tapos walang kanin. Minsan pag wala, hinihigop ko lang, iniinom ko lang. Ang tawag dito, halimbawa may sinigang, sabaw lang, walang gulay or meat or Dapat kanin. pala sumama ka sa team building namin. Yun na lang pasalubong ko kay Ria. Ganon, puro sabaw. Kala ka to. May period ako, gusto ko mahilig ako sa noodles. Mahilig ako, ramen. Kahit nga lang instant. May stash ako ng mga instant ramen or noodles. Yung mga Korean ramen, ganon. Tapos, may mga lobster balls, ganon, nalagyan ko lang, ganon. Tapos, pak choy. Pak choy. Boiled egg. Tapos, yun na yung ko. Basta pag mag-period na ako, mahilig ako sa sabaw. Baliktad kayo ni Pia. Si Pia pag pagod sabaw, ikaw pag lang PMS yung sabaw mo. Once a month lang yun sa'yo, girl, kaya Kaya that's why we're fat and PS pag pagod siya, di na siya kakain ng marami. Ito naman pag kasi sa akin, kasi di ba napag-usapan natin kanina yung yung Asian flavor. Asian flavor, talaga racist. May instance ba na may pagkain that reminds you of home? I mean, everyone has, kumbaga, umalis na tayo sa house natin and we live separately from our parents and families. So, is there something na pag yung comfort food nyo when you're missing home? Is there something that... Oo. Ako, mauna ako. Pag nami-miss ko yung home, I would say sinigang talaga yung number 1 ko. Yung talaga maghahanap ako ng ulo ng pink salmon sa dito sa UK. Kasi may nagbebenta eh. Maghahanap ako. If not, pag hindi siya available, magsisinigang akong baboy. Pero usually talaga pag I miss home. Kasi yun yung hilig ni Papa lutuin before. Yung pink salmon na na ulo ng pink salmon, isisigang niya. Tapos yun. I love it. Yun yung sa akin. Kayo? Oo. Ako naman, it reminds me of home, pero the problem is, hindi ko siya kayang lutuin. Kasi, alam niyo naman, foreigner si Papa, so growing up, hindi naman talaga ako kumakain ng Filipino food. Pero yung parents ko, before I was born, they lived for a certain number of years sa Indonesia. So, growing up, what I ate are Indonesian food. So, rendang. Rendang talaga. Rendang! Ang hirap lutuin ng rendang. That's why it can only be made by my mom the way that I want. I tried it from other places. It's not like what my mom makes. Then this year, gumawa siya daw ng rendang. Tapos sabi niya, I should have given you some. Kaso kinuha lahat ng kuya mo. Tapos sabi ko, Kuya, you shall rue this day. I will destroy you. Sabi ko talaga, sabi ni Mama, baliw, gagawin na lang kita ulit. Sabi ko, hindi eh. Kasi mahirap siyang gawin. Syempre, matanda na rin si Imudra ngayon. So, hindi niya nagagawa lagi. So, hanggang ngayon, wala pa rin ako rendang. How about, why don't you just ask for the recipe and try to make it? Because I am not a great cook. Well, you never know. Minsan kasi, di ba, you've started cooking already. Nagbe-build up ka na ng skills mo sa pag-cook. It would grow on you. Grow on you. Little by little, makuha mo siya. Yun talaga, pag talagang nung nalaman ko kinuha ni Kuya lahat ng rendang, I cursed him. I cursed him talaga. Ikaw, Pia. Part of close to sa rendang, kami ni Mike nung nasa SG kami. Tapos ang favorite namin na if we feel nostalgic, which is sometimes dito sa Pilipinas. Tapos gusto namin yung kasi iba yung spice level talaga na mainland Asia sa Philippines. It's kind of weird tayo sa Philippines, we're not spice-centric. We're not say that. So yung sa amin is more on curry. Whatever kind of curry. Yung sa akin butter chicken. Yung kay Mike is parang mutton curry. So hirap. Yeah. Matagal na luto. Basically yun yung yeah. So pero thankfully may mga masala naman nabibili sa Shopee. So sometimes napapabili ng mga spices and then nagluluto si Mike, and then we try to emulate yung lasa ng Singapore spice level, which is kaming dalawa lang nakaka-appreciate dito sa household na to.
Kasi Yeah. syempre yung mga boomers dito, ang isa pang napapansin ko, yung generational taste buds. Yung boomers talaga, they're very averse to spice. Yes. I would say that with my husband as well and yung tito ko. They're the same. Kasi same sila ng same sila nung decade eh. So, so sabi ko, okay. Yeah. Yung mga Magkadekada hindi talaga lumaki kayo. sa spice, yung mga hindi mainland Asia, yun. It's tama yung Japan. They're not really a spicy country as well, right? So hindi sila mainland. I don't consider it mainland Asia as well kasi hindi sila magkadikit sa mainland ganun. Korea is more on spice eh. Are they? Yeah, Oo, diba yung mga oo. gochujang Manghang. ganun. Samjang. So sa spice na, you mean hotness Yeah. nung food nila. Yeah, regardless kung kung yung mga iba-ibang klaseng spice like hindi yung anghang ganun, may mga curry spice ganun, garlicky spice. So, iba yung Oo. Yeah. Kasi I remember when I was trying to cook, kasi we tried eating sa isang Indian restaurant here. Tapos sabi ko, ganito pala lasa ng authentic Indian restaurant, ng authentic tandoori masala na na food. Sabi ko, ang sarap talaga. Tapos yung gravy niya, ang sarap. I tried doing it. Merong dito parang pag yung sobrang anghang talaga na curry yung gusto mo, meron sila dito yung vindaloo. Ay. Yung talagang destroyer. Yun talaga. Si Pag vindaloo. kailangan mo magpurga ng Oo. ng digestive Oo. system, oh my God. Digestive I love Ayun, that. vindaloo. Vindaloo talaga. Number 1, Tas hindi And lang pala you know how the- spices. Pati mga chutneys pala, mahilig sila sa chutneys, diba? So, Mm. kasama yun sa pagluluto, yung chutney. Naalala ko gumamit ako ng mango chutney para lang sa tapos ginger and garlic, basta yun. And then for me, for me to be enticed by food, the sauce has to be red or brown. Doon lang ako na-attract sa Grabe. pagkain. Oo. And then, kunwari yung mga soup, yung mga clear soups, when I was younger, ayoko talaga yung mga yun. Parang hindi siya enticing. Ako So din. when I see Indian food talaga, grabe yung mouth ko keeps watering. Yes. That. And it's dangerous for me kasi tataba talaga ako. Yan lagi ang kinakain. Pwede naman siguro yun lang kainin mo. Tapos ang gamitin mo na lang is yung mga yung mga naan na may alam ko may kumbaga may mga carbless na naan bread. Really? Oo, yung mga hindi hindi Gluten siya free. yung mga keto friendly kasi very ang baba ng sugar niya. Maghanap ka ng keto na keto free na kahit sabihin mo wrap, pwede na yung wrap basta maidip mo lang doon sa IG mo na yan. Yeah. Would it be ironic kung mag-Indian food trip kami dyan sa UK tapos hindi tayo kumain ng British cuisine because they're not beating the allegations. Just British saying. cuisine. Just saying what was it? Tikka masala is actually originated from the UK. So at saka parang UK ata has the most curry. Parang curry center siya ng mundo. Weird, no? Ironic, no? Yeah. So, yun nga, parang wow. Kasi di ba sa India, yung medyo questionable yung safety ng babae. Pero, and, isa lang masasabi ko, I brought curry sauces from the UK and gave it to Ash. Sabi ni Ash, puti ko lang lasa. Wala daw lasa. Ayun lang. Walang lasa. So, I told her what I do usually. So, pag ako kasi, bumibili ako ng mga ready-made na sauce from the grocery store, from the shop. Ang ginagawa ko, naglalagay ako ng spices pa rin. So, ito, nilalagyan ko minsan ng additional like broth, like beef broth. Depende sa ginagawa akong curry. So, kunwari, ang ginagawa, tikka masala tas chicken, maglalagay ako additional chicken broth. Or sometimes, ginagamit ko. Meron silang nabibili na jelly na chicken broth na concentrated. Tapos pwede rin yung anong ba tawag doon, yung parang paste siya na naka-cubes. Yun, chicken cubes. Yun, okay din yun. Tapos nalagyan ko ng konting sugar. You don't have to put sugar on it if you want to. You could probably use other alternatives. Pero kasi mas na siya, ang tawag doon na or put onions. Pwede siguro yung onions. Pero I would say kasi medyo na niya yung chutney. Kasi yung chutney flavor is medyo sweet, diba? Ayun. So, nilalagyan ko ng konting ng sweetness, which is yung sugar. Or sometimes, if I have chutney. Ang bilis kasi masira ng food. That's why I don't buy chutney. Tapos, isang beses ko lang gagamitin.
Yun, sugar na lang. So, yun. Yun, and it will taste better than what it has intended it to have. So, yun. Ang daming segue para lang masarap yung lasa. Safe to say, parang catered yung mga mixes ng curry dyan to British, Yes, I'd say. Yeah. Yes. So yeah, not beating the British cuisine allegations. Sorry. Pero sinabi mo, yung Stilton and celery, dun pala I'm like, yeah, that's British. Very, very British. Actually, very European. Yung yung ganong food. Very European. Snack niya yun. Baon niya yun, girls. Celery tapos cheese. Oh, baon niya yun. Hindi ko mag-get. Wow. Maybe it's a different kind of celery. No, it's normal. Celery, nagtikim din ako. Normal. Tinikpan ko rin siya. So, di ba sabi nila ang celery dyan, mas masarap daw kaysa sa celery dito? Probably, kasi hindi ko alam. Depende siguro kung siguro. I don't know. Kasi yung celery dyan, natitikman ko lang sa sa pansit eh. Sa pansit ko na natitikman yun. So, I don't know. Speaking of curry, gusto ko rin kapag niluluto ni Mike. Kasi kaming dalawa lang nakakain. So, there's more for us. Wow, kaya pala. Yes. So, yun na po, sinasabi na ni Pia. Kung nakikinig kayo, be warned. Be warned. Mga ka-housemate niya dyan. We love Indian food. I love how globalized our taste buds are as millennials. Na parang, kasi yung mga kuya ko rin, they're Gen X eh. They're not too open sa mga gano'n na international food. Whereas tayo, mga millennials, talagang food trip tayo as in gusto niyo Italian, tara kain tayo dito. Gusto niyo Indian, tara Japanese, Chinese, whatever. Actually, feeling ko tayo very nag-pave way. diverse. Nag-pave way sa yung pagka-crave natin ng authentic food. Tayo ata yung I think nag-pave way. it's during our time, nung yung mga millennials when we started working and earning our money, dun talaga na dumadating yung mga Korean food, dun talaga nag-boom yung Japanese food as well. Yes. So I think that's why during our time na nagtatrabaho na tayo, we had the money, we were experimental, and the foreign food was becoming a big thing in the Philippines, more than before, to be precise. So parang that's why, parang sobrang curious tayo ng time na yun. Versus now na parang, yung social media, kasi diba we take yes. pictures of our food. Yes, we started that. We started that. Excuse me, millennials started that. Kaya nga tinatawag sa atin, yung mga millennials were trying to... With our Nokias. We're trying to take photos first before we actually start eating. That was us, guys. Ano ba? We're the cool ones first. Gago eh. Tama. Huwag nyo kaming sasabihin cringe because, mas nauna kami. Mas nauna kami dyan. Actually, hindi na nga uso yung mga food pics eh. We need to bring that back. Yeah. I'm sad. I still do it, like, especially if I find the food really enticing. Like kunwari cake and it's too nice. Yung parang gusto ko siya i-immortalize before I eat it. For me, unfortunately, nakakalimutan ko yung picture. Naalala ko lang pag ubos na yung food. Yeah, correct. Agree. Like yung like here dito sa UK, yung tea, ano ba yon? Yung tea, afternoon tea, napaka aesthetic ng itsura ng afternoon tea nila. Kasi layer siya. Layer siya ng ng para siyang plate, layering siya ng plate. Tapos dun sa bottom, you've got pies, you've got quiche, yung mga savory food. And then the next level would be like may sandwiches din ata. Parang next level din sandwiches, a little bit of fruit, berries, and such thing. Tapos sa top would be a cake. And yeah. Tapos minsan pang isang tao lang yun. Kasi nung isang birthday ko, I think that was back in 2023. Sinurprise ako ni Rob sa ganon. So pumunta kami sa Nottingham. Tapos kami nag-afternoon tea kami. Tapos ang social kasi parang may nagsuserve sa'yo na na mga waiter, tapos nagbibigay sila sa inyo ng basta ayun, ang social lang. Parang royalty ang dating. Tapos naka-t-shirt lang ako, tapos naka-pantalon, char.
Parang nauuso na yan dito sa Pilipinas kasi meron akong nakita, I forgot which place that is. Kind of far, I think, maybe Makati. Na there's a place that you can go for afternoon tea, and then they have the multi-layered tea cake stand. Then you have different teas. Gusto ko nga magyaya ng friends pero hindi naman sila mahilig sa tea. Gusto kong gawin yung business. Sabi ko nga kay Rob, I think if you really want to open up lang yung British tradition to other people, I think that would be the best. Kaso lang, of course, we need to cater the palate of course, kunwari Filipino. We don't use your bland food. Pero, we won't use your bland food. So probably we could put a little bit of bland food there, here and there. But we're not gonna put everything bland, diba? So probably pork pie. I can never eat. Ang weird talaga ng pork pie because it's cold. Para for me, I mean, why would you eat something like savory that is cold? Yes. And it's normal for I think them. yung pala yung restaurant is called Aperitif. Tama ba? No, that's the one in ATC. There's another one. Yeah. There's another one sa Makati. Yeah. Na parang siya, talagang caters to the afternoon tea aesthetic, ganon. I think I want to try aperitif though. Ang aperitif, based on sa ex ko nga noon, kasi nasasabi niya na sa akin yung aperitif. Nagtataka ako, may aperitif siya. Sabi ko, yun pala tawag niya sa kumbaga, in between dinner. Kasi late na yung dinner, in between dinner and probably like lunch or something like that. May in between sila. So usually they have wine there. They've got wine, tapos cheese. Parang may charcuterie din kung gusto nila, tapos kung pwede rin sila ng sandwiches. Pero it's more on wine. Unlike yung an afternoon tea ng British, it's tea. Tea talaga. May mga ibang tea rooms that they offer champagne, bubbling wine, mga ganon. Okay lang yun. Meron din silang ganon. Pero if you want something very traditional, it would be a nice cup of tea. Pot of tea. So, ay, yung Laduri ata yun. ano yun? In place? Ano yun? Laduri. I think Sa Paris. Wait. Yun yung may I think that's the I think that's the one. It's not Makati. BGC. Oo, yun yung may sinasabi nila na masarap na macaron. Kasi yun yung macaron na na original sa France. Dan, uwi ka na. I'm not a fan of macaron. No, pero afternoon tea. Talaga ba? Philippines. I could make you guys I've got a layered plate. Meron nang bumili ako, vintage pa. Kasi I really wanted to do that business just in Philippines because I think it would be very Instagrammable. So, diba? Kasi Royal Albert. yeah, because usually yun yung talagang inaano nila, kumbaga ang Filipinos, aminin nyo. It's either Instagrammable, tapos dapat very nice looking yung food before they actually go there. Pero sa bagay, meron na ngayon yung uso na pala yung mga cart lang, no? Nauso na pala yun, no? Street food. Hype na lang. Pia, mag-book na kayo ng flight. Ba't si I'm Pia? just going to go sa UK just for the curry. Charot. Okay. Are you sure? Kahit walang lasa. Charot. Ayun nga. Hindi, pupunta tayo sa mga authentic Indian. Yung tatawagin kang boss. Hindi ka na lang nag-India, no? Nagpunta ka na lang sa India. Pero at least it's clean because of health and safety here in the UK. Ang sama! Ang sama po. And we are recording this. Just saying. It's reality naman. That's true. Okay. I can say, okay, speaking of yung health and safety ng food, sa Bali, I had the worst experience ever. Kasi yung Bali Belly, it's real. Really? Gusto pa nagpunta ni Rob sa Indonesia. Wag. Yan, pinag-usapan na naman Mahilig natin ka ba Bicol sa Express. Manila? Yes. Yung nga Sige. Pag pumunta ka dito sa Manila, palutuan kitang Bicol Express. Kasi yung Bicol Express ng nanay ko, it's more, kasi diba dito, pag bumili ka ng Bicol Express, sahog lang ang karne. Oo, sahog lang yung karne, it's more on chilies. Tapos pinakita, parang di makain din ni Tito. Parang nung nakita niya, sabi niya, parang ayoko niyan. Ayaw ni Tito yung Bicol Express. Tapos, pero pinabawasan mo na yung anghang, diba? Kasi syempre, talaga yung nag-tone down yung panlasa ko sa spice, yung spice level ko. Hindi ko na kaya yung sobrang ko yun, pinahugasan ko ng madami pa yun. Sa lagay na yun. Yeah.
Kasi dati nakakakain ako nung ano ba yung maanghang na ang tawag doon, yung ramyun. Yung challenge, parang china-challenge pa nila. Yeah. Nakakain. Oh no, nako-colonize na yung taste buds mo. Not naman, grabe. Because I'm trying to maintain it. I'm trying to, di ba nga sabi ko, naglalagay ako ng lasa sa mga food namin. Naglalagay ako. Pag gumagawa ako ng curry, talagang spice galore yan. Tatapunan ko lahat ng mga pampalasa. Minsan, nilagyan ko pa ng toyo. Tapos ano pa, bukod sa gata, mahilig din ako sa luto ng nanay ko na bopis, gata, tapos ihaw. My gosh, Sobrang lahat. gusto. Parang, barbecue, ganon. Lahat kailangan ng anything kanin. inihaw, isdang inihaw, ganon. Lahat kailangan ng kanin. Kasi parang nostalgic sa akin yung ihaw. Kasi parang ang ihaw sa amin is, pag may special occasion, parang, daming kailangan gawin. So, nag-iihaw lang kami pag may occasion. Na ko siya, na nostalgic siya sa akin. Kasi parang, alam yun, it triggers something happy. Kasi nga may occasion. Yes. Lahat may kanin. Ang sarap. Kasi Of hindi mo course, hindi mo kakalalagyan ng kanin yung Bicol Express. Ano talaga yan? Good luck na lang talaga sa Pwede puwet mo. naman kung maraming karne. Kasi Pia, yung Bicol Express ng mom ko, lang yun tipong pag halimbawa kumuha ka ng scoop, ilang karne lang ang makukuha mo. I don't mind. Yeah. Fiber is really good. Wow. Wow. I love the positivity. Yeah. But I think you can Oo, kaya mo yun. Ayan. Ako mahilig ka naman sa Meron pa ba kayong added? Or shall we stop this? Because ito na naman tayo sa 1 hour and 42 minutes. One last. Okay, go. Okay. One last. I will not expand. That's right. I miss yung chicken inasal and any basic beach Bisaya food like bok choy. It reminds me of my mom. Ay, oo, sarap yung bok choy. Yeah, inasal. So, really? yeah. Inasal? Hindi ko kasi masyadong kasi pag pupunta tayo sa bahay mo nun, laging pizza tayo. Naalala ko. Yeah. Pero kasi kapag yung kumakain kami sa labas. Sa bahay ni Pia, Pancit Canton. Sarap. Good old days. Yes. Good old days. So, it reminds me of my mom kasi Bisaya si Ma. So, I miss you, Mom. Yun lang. Yun talaga yun eh. Yung sa akin din, diba? Kaya nga sabi ko pag nami-miss ko, yung sa akin is yung ulo ng pig salmon. Talagang yun talaga. Tapos sinigang. Kasi nga, yung dad ko, he cooks that a lot. Lalo na yung mga... Gusto ko din ang sisig. Sarap. Sisig. Okay. Ayan. Yeah. Okay. Kayo. Authentic sisig ba? Sa mga listeners naman natin, what do you guys, ano yung comfort food nyo sa, yung sa mga points namin? Like, when you're happy, sad, overwhelmed, pag, lazy, tired, pag missing home, ano bang usual nyo na, comfort food? May mga unusual combo ba kayo dyan na ginagawa? So yeah, let us know by commenting down below or like, down below nga para sa Spotify and YouTube. And yeah, I hope you had a great time listening to us. See you next episode again. Yeah. Hope to see you again. Bye. Bye-bye.